May mga bagay sa buhay na hindi nakikita ng mata, pero ramdam ng kaluluwa. Paano kung ang mga pagsubok na dinaanan mo ay hindi aksidente, kundi patunay ng isang banal na presensya? Paano kung ang kapayapaang nararamdaman mo sa gitna ng gulo ay hindi basta emosyon lamang? Sa unang sandaling ito pa lang ay tanungin mo ang sarili mo kung may gumagalaw na mas mataas kaysa sa iyo. Maraming Kristiyano ang nagsisimba at nagdarasal, pero iilan lang ang tunay na nakakakilala sa kilos ng banal na espiritu. Sabi sa Biblia na ang espiritu ng Diyos ay nananahan sa puso ng mga tunay na mananampalataya. Ngunit paano mo malalaman kung siya ay kumikilos na sa iyong buhay araw-araw? Ito ang tanong na madalas hindi na itatanong, pero dapat sana ay inuunawa. Bago tayo magsimula, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin ang nilalaman ng Biblia sa wikang Tagalog. Ang bawat suporta mo ay paraan upang mas maraming Pilipino ang maabot ng salita ng Diyos. Sa simpleng pag-subscribe at pag-share ay nagiging bahagi ka ng isang mas malawak na misyon. Isang misyon ng liwanag pananampalataya at katotohanan mula sa Biblia. Sa ating kultura bilang mga Pilipino, likas sa atin ang pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Lumaki tayo na may dasal sa umaga, dasal bago kumain at dasal bago matulog. Ngunit ang tanong ay ito, kung ang Espiritu ng Diyos ba ay gumagabay sa bawat desisyon natin? Ang Biblia ay nagbibigay ng malinaw na palatandaan para sa mga handang makinig at sumunod. Sa video na ito ay tuklasin natin ang 7 palatandaan na ipinapakita na nasa iyo ang banal na Espiritu. Ang mga palatandaang ito ay hindi gawa-gawa kundi nakaugat sa salita ng Diyos. Ito ay para sa mga naghahanap ng kasiguruhan, lakas at mas malalim na relasyon sa Panginoon. Manatili ka hanggang dulo dahil maaaring ang maririnig mo ngayon ay eksaktong mensaheng kailangan ng iyong puso. Unang palatandaan, may malalim kang kapayapaan kahit sa gitna ng pagsubok. May mga sandali sa buhay na kahit mabigat ang dinadala ng puso, ay may katahimikang hindi maipaliwanag ng isip. Ang ganitong uri ng kapayapaan ay nananatili kahit may problema sa pamilya, sa trabaho o sa sariling kalusugan. Hindi dito sinasabing wala kang takot o alinlangan bilang isang tao. Ipinapakita lamang nito na may mas mataas na kapangyarihang humahawak sa iyong kalooban. Ito ang kapayapaang ipinangako ng Panginoon sa mga taong patuloy na nagtitiwala sa Kanya. Sinasabi sa banal na kasulatan na ang kapayapaan mula sa Diyos ay higit sa anumang kayang unawain ng tao. Ang kapayapaang ito ang nagbabantay sa iyong puso at isipan, lalo na kapag ang mundo sa paligid mo ay magulo. Kapag ang isang tao ay pinaghaharian ng takot at pangamba, kadalasan ay nawawala ang direksyon ng kanyang pananampalataya. Subalit ang taong ginagabayan ng banal na Espiritu ay may kakayahang manatiling matatag. Kahit may lungkot at luha, ay may katahimikan pa ring namumuo sa kanyang puso. Bilang mga Pilipino, sanay tayo sa mga pagsubok na dumarating ng hindi inaasahan. May mga araw na tila walang sagot ang mga panalangin at tila mabigat ang bawat hakbang. Ngunit mapapansin na ang taong may presensya ng Espiritu ng Diyos ay hindi agad nawawala ng pag-asa. May lakas na hindi galing sa sarili, kundi mula sa pananampalataya na ibinibigay ng Diyos. Ang lakas na ito ang siyang nagpapabangon sa kanya sa kabila ng kahinaan. Ang ganitong kapayapaan ay hindi nangangahulugang hindi ka nasasaktan o hindi ka nahihirapan. May mga gabing umiiyak ka at may mga araw na pakiramdam mo ay ubos na ang iyong lakas. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng ito, ay may katiyakang may Diyos na patuloy na kumikilos. Nararamdaman mo na hindi ka nag-iisa sa bawat laban na iyong hinaharap. Ang ganitong katiyakan ay malinaw na bunga ng pananatili ng banal na Espiritu sa iyong buhay. Kung sa tuwing may problema, ay mas pinipili mong lumuhod at manalangin kaysa sumuko sa galit. Kung sa halip na magreklamo, ay mas pinipili mong magtiwala sa plano ng Diyos para sa iyo. Kung kahit wala ka pang nakikitang sagot, ay may kapayapaan ka pa ring nararamdaman sa iyong puso. Ang ganitong disposisyon ay hindi simpleng ugali lamang ng isang tao. Ito ay isang malinaw at buhay na patutuo na ang banal na Espiritu ay aktibong nananahan at gumagabay sa iyo. Ikalawang palatandaan, may malakas kang pagkamuhi sa kasalanan at hangaring mamuhay ng matuwid. Unti-unti mong napapansin na ang mga bagay na dati ay normal lamang sa iyo
ay ngayon ay bumabagabag na sa iyong konsensya. Ang kasalanang minsan ay tinatawanan o binabaliwala ay nagiging mabigat na sa iyong puso at isipan. Hindi ito dahil naging perpekto ka bilang tao. Ito ay dahil may Espiritu ng Diyos na kumikilos sa iyong kalooban. Ang banal na Espiritu ang nagbibigay liwanag upang makita mo ang tama at mali ayon sa kalooban ng Diyos. Ayon sa Biblia, ang Espiritu ng Diyos ang sumusumbat sa mundo tungkol sa kasalanan at katuwiran. Kapag siya ay nasa isang tao, nagkakaroon ng malalim na pagnanais na lumayo sa maling gawain. Hindi na komportable ang puso kapag gumagawa ng bagay na labag sa salita ng Diyos. May kirot sa konsensya na nagtutulak upang magsisi at magbago. Ito ay tanda na ang Diyos ay aktibong gumagawa sa iyong buhay. Bilang mga Pilipino, likas sa atin ang pakikisama at minsan ay nadadala tayo ng impluensya ng iba. May mga pagkakataong nahihirapan tayong tumanggi kahit alam nating mali ang ginagawa. Ngunit kapag ang banal na Espiritu ay nananahan sa iyo, nagkakaroon ka ng lakas ng loob na tumayo para sa tama. Mas pinipili mo ang kalooban ng Diyos kaysa pansamantalang kasiyahan. Ang ganitong pagbabago ay hindi galing sa sariling disiplina lamang kundi sa biyaya ng Diyos. Hindi nangangahulugan na hindi ka na kailanman magkakamali o matutukso. May mga sandali pa rin ng kahinaan dahil ikaw ay tao pa rin. Ngunit ang malaking kaibahan ay hindi ka na komportabling manatili sa kasalanan. May agarang hangaring humingi ng tawad at bumalik sa Diyos. Ito ang tanda ng pusong hinuhubog ng banal na Espiritu araw-araw. Kung napapansin mo na mas nagiging maingat ka sa iyong mga salita, kilos at desisyon. Kung may pagnanais kang ayusin ang iyong relasyon sa Diyos at sa kapwa, kung may lungkot sa puso tuwing nagkakasala at may tuwa tuwing sumusunod sa Panginoon, ang mga damdaming ito ay hindi basta emosyon lamang. Ito ay malinaw na palatandaan na ang banal na Espiritu ay gumagawa sa iyong buhay at tinatawag kang mamuhay sa kabanalan. Ikatlong palatandaan, lumalalim ang iyong pag-ibig sa Diyos at sa kapwa-tao. Sa patuloy na paglalakbay mo sa pananampalataya, may mga pagbabagong unti-unting nahahayag sa paraan ng pakikitungo mo sa ibang tao. Mas nagiging mahinahon ang iyong puso at mas nagiging bukas ang isip sa pag-unawa sa pinagdadaanan ng kapwa. Ang mga dating galit at hinanakit na matagal mong kinikimkim ay unti-unting napapalitan ng habag at malasakit. Hindi ito simpleng resulta ng karanasan sa buhay o epekto lamang ng paglipas ng panahon. Ito ay malinaw na bunga ng pagkilos ng Diyos sa kaibuturan ng iyong pagkatao. Sa mga pahina ng Biblia, paulit-ulit na itinuturo na ang tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Kapag ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa puso ng isang tao, ang pagmamahal ay hindi na pinipilit kundi kusang dumadaloy. Makikita ito sa maliliit na kilos na puno ng kabutihan kahit walang nakakakita. Nagkakaroon ka ng malasakit hindi lamang sa pamilya at kaibigan, kundi pati sa mga estranghero. Ang ganitong klase ng puso ay patuloy na hinuhubog ng banal na Espiritu araw-araw. Bilang mga Pilipino, likas sa atin ang pagiging malapit sa pamilya at ang pagpapahalaga sa pakikipagkapwa. Gayunpaman, may mga pagkakataong nasusubok ang pag-ibig dahil sa sakit, pagkakaiba at mga hindi pagkakaunawaan. Sa halip na gumanti, ay mas pinipili mong magpakumbaba at magbigay ng pang-unawa. Mas inuuna mo ang kapayapaan ng relasyon kaysa sa sariling damdamin at pride. Ang ganitong uri ng pagpapasya ay tanda ng lumalalim na buhay espiritual. May mga araw na pinipili mong manahimik kahit may pagkakataon kang ipagtanggol ang sarili mo. May mga sandali ring handa kang tumulong kahit kapos ang oras at lakas mo. Hindi mo hinahanap ang papuri o pagkilala mula sa iba. Ang tanging dahilan ay ang kagalakang nararamdaman mo kapag ikaw ay nagiging daluyan ng kabutihan. Ito ang uri ng pag-ibig na sumasalamin sa puso at karakter ni Kristo. Kapag mas madali ka nang makaramdam ng awa sa mga taong nagkakamali, kapag mas mabilis kang manalangin para sa kapakanan ng iba kaysa husgahan ang kanilang pagkukulang, kapag mas pinipili mong magmahal kahit may panganib na ikaw ay masaktan o mabigo. Ang ganitong disposisyon ng puso ay hindi basta nabubuo ng impluensya ng mundo. Ito ay isang malinaw at buhay na palatandaan na ang banal na Espiritu ay patuloy na nananahan at kumikilos sa iyong buhay. Ika-4 na palatandaan,
May malakas kang pagnanais na manalangin at makipag-ugnayan sa Diyos. Dumadating sa puntong ang panalangin ay hindi na lamang gawain kundi nagiging pangangailangan ng iyong puso. May mga sandali na kahit walang problema ay hinahanap mo ang presensya ng Diyos sa katahimikan. Ang pakikipag-usap sa Panginoon ay nagiging natural na bahagi ng iyong araw-araw na buhay. Hindi na ito ginagawa dahil sa obligasyon o tradisyon lamang, ito ay dahil may Espiritu ng Diyos na humihila sa iyo palapit sa Kanya. Ayon sa Biblia, ang banal na Espiritu ang tumutulong sa atin sa panalangin. Kapag hindi natin alam ang sasabihin, may mga pagkakataong tahimik ka lamang, ngunit ramdam mo ang lalim ng koneksyon sa Diyos. Ang puso mo ay natutong makinig, hindi lamang magsalita sa oras ng pananalangin. Mas nagiging sensitibo ka sa tinig ng Diyos sa gitna ng katahimikan. Ang ganitong karanasan ay bunga ng buhay na ugnayan sa Espiritu ng Diyos. Bilang mga Pilipino, nakagisnan na natin ang panalangin sa iba-ibang oras at pagkakataon. Ngunit kapag ang banal na Espiritu ay nananahan sa iyo, ang panalangin ay hindi na limitado sa nakasanayan, nagiging personal ito at puno ng katapatan at pagtitiwala. Mas bukas mong naibubuhos ang takot, pag-asa at pasasalamat sa Diyos. Ang panalangin ay nagiging pahingahan ng iyong kaluluwa. May mga sandaling sa panalangin mo natatagpuan ang direksyon sa gitna ng kalituhan. May mga pagkakataong sa panalangin ka humuhugot ng lakas kapag ikaw ay nanghihina. Hindi laging nawawala ang problema matapos manalangin, ngunit nagkakaroon ka ng bagong pananaw at lakas ng loob upang harapin ito. Ang kapangyarihan ng panalangin na ginagabayan ng banal na Espiritu. Kapag mas hinahanap mo ang presensya ng Diyos kaysa solusyon ng mundo, kapag mas nauuna ang panalangin bago ang desisyon at kilos, kapag ang pakikipag-usap sa Diyos ay nagiging bukal ng kapayapaan at liwanag sa iyong buhay, ang mga pagbabagong ito ay hindi simpleng disiplina lamang ng isang relihiyosong tao. Ito ay malinaw na palatandaan na ang banal na Espiritu ay nananahan at patuloy na humihila sa iyo palapit sa Diyos. Ikalimang palatandaan, unti-unti kang binabago sa paraang hindi mo pinipilit. Sa pagdaan ng mga araw, may mga pagbabagong napapansin ka sa sarili mo na tila kusa lamang nangyayari. Ang mga ugaling dati ay mahirap iwanan ay unti-unting nawawalan ng kapangyarihan sa iyong buhay. Hindi mo ito ipinilit sa pamamagitan ng sariling disiplina o lakas ng loob lamang. May humuhubog sa iyo mula sa loob palabas. Ito ang tahimik, ngunit makapangyarihang gawain ng banal na Espiritu. May malinaw na turo sa Biblia na ang Diyos ang siyang nagbabago ng puso ng tao. Kapag ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos, ang pagbabago ay nagsisimula sa pag-iisip at kalooban. Mas nagiging maingat ka sa iyong mga salita, desisyon at pakikitungo sa iba. Ang dating padalos-dalos ay napapalitan ng karunungan at pagpipigil sa sarili. Ang ganitong pagbabago ay patunay ng espiritual na paglago. Sa kultura nating mga Pilipino, may mga kaugaliang namana natin mula sa paligid at karanasan. May mga asal na akala natin ay bahagi na ng ating pagkatao at hindi na mababago. Ngunit kapag ang Diyos ay gumagawa, walang imposible sa Kanyang kapangyarihan. Unti-unti kang hinuhubog ayon sa Kanyang kalooban at layunin. Ang dating pagkatao ay pinapalitan ng bagong direksyon sa buhay. May mga pagkakataong mapapaisip ka kung bakit iba na ang reaksyon mo sa mga sitwasyon. Mas nagiging mapagpasensya ka sa halip na madaling magalit. Mas nagiging mapagkumbaba ka sa halip na ipaglaban ang sarili sa lahat ng oras. Ang mga pagbabagong ito ay hindi biglaan, ngunit totoo at tuloy-tuloy. Ito ang paraan ng Diyos sa paglinis at paghubog sa iyong pagkatao. Kapag napapansin mong mas lumalayo ka sa mga gawing hindi kalugod-lugod sa Diyos, kapag mas nahihila ka sa mga bagay na nagbibigay buhay sa iyong espiritu, kapag ang pagbabago sa iyo ay nagiging patotoo na napapansin ng ibang tao, ang mga senyas na ito ay hindi galing sa sarili mong kakayahan. Ito ay malinaw na palatandaan na ang banal na Espiritu ay patuloy na gumagawa at nagbabago sa iyong buhay. Ika-6 na palatandaan, nagkakaroon ka ng mas malalim na pag-unawa sa salita ng Diyos. Habang tumatagal ang iyong pananampalataya, napapansin mong mas nauunawaan mo ang mga mensahe ng Biblia. Ang mga talatang dati ay parang mahirap basahin ay nagiging malinaw at may personal na kahulugan na sa iyo. Hindi lamang impormasyon ang iyong natatanggap, kundi gabay para sa pang-araw-araw na pamumuhay.
May mga salitang tila tuwirang nagsasalita sa iyong sitwasyon at pinagdaraanan. Ito ay dahil ang banal na espiritu ang nagbibigay liwanag sa salita ng Diyos. Itinuturo sa Biblia na ang espiritu ng Diyos ang nagtuturo at nagpapaalala ng katotohanan. Kapag siya ay kumikilos, ang pagbabasa ng salita ay nagiging buhay at makapangyarihan. Hindi na ito basta teksto, kundi mensaheng pumapasok sa puso at isipan. Mas nagiging bukas ka sa pagtutuwid at pagtuturo ng Diyos. Ang ganitong pag-unawa ay hindi kayang ibigay ng talino lamang. Sa karanasan ng maraming Pilipinong mananampalataya, ang Biblia ay madalas binabasa sa oras ng pangangailangan. Ngunit kapag ang banal na espiritu ay nananahan sa iyo, nagiging araw-araw na pagkain ng kaluluwa ang salita ng Diyos. Mas hinahanap mo ito hindi lamang sa problema kundi pati sa panahon ng katahimikan. May kagalakang matuklasan ang mga katotohanang nagbibigay liwanag at direksyon. Ang salita ng Diyos ay nagiging sandigan sa bawat hakbang ng iyong buhay. May mga pagkakataong bigla mong maaalala ang isang talata sa oras ng pagsubok. May mga sandaling ang salita ng Diyos ang pumipigil sa iyo sa paggawa ng mali. Hindi mo sinasadya, ngunit ito ay natural na lumalabas sa iyong isipan. Ipinapakita nito na ang salita ay naitanim na sa iyong puso. Ito ay gawain ng banal na espiritu na patuloy na gumagabay sa iyo. Kapag mas nagiging malinaw sa iyo ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita, kapag mas ginagamit mo ang Biblia bilang gabay sa desisyon at pamumuhay, kapag ang mga talata ay nagiging lakas, pag-asa at babala sa tamang oras, ang mga karanasang ito ay hindi simpleng bunga ng pag-aaral lamang. Ito ay malinaw na palatandaan na ang banal na espiritu ay nananahan at nagbibigay liwanag sa iyong isipan at puso. Ikapitong palatandaan, may matibay kang pagtitiyaga at buhay na pag-asa kahit sa mahahabang pagsubok. Sa bawat yugto ng iyong buhay, dumarating ang mga panahong tila walang katapusan, ang mga pagsubok na iyong pinapasan. Sa kabila ng matinding pagod at panghihina ng loob, ay nananatili ka pa ring nakatayo at patuloy na umaasa sa Diyos. Hindi palaging malinaw ang sagot ng Panginoon sa iyong mga panalangin. Gayunpaman, hindi rin tuluyang nawawala ang iyong pananampalataya sa kanyang mga pangako. Ang ganitong tibay ng loob ay hindi nagmumula sa simpleng lakas ng kalooban ng tao. Malinaw na itinuturo sa Biblia na ang pagtitiyaga ay isa sa mga bunga ng pagkilos ng Espiritu ng Diyos. Kapag ang banal na Espiritu ay patuloy na gumagawa sa puso ng isang mananampalataya, nagkakaroon siya ng kakayahang maghintay ng may tiwala. Ang paghihintay ay hindi na lamang nagiging mabigat na obligasyon, kundi nagiging bahagi ng proseso ng espiritual na paglago. Sa halip na mawala ng pag-asa, mas lalo kang humahawak sa Diyos sa panahon ng kawalan ng kasiguruhan. Ang ganitong pananaw ay bunga ng malalim na ugnayan sa Espiritu ng Panginoon. Bilang mga Pilipino, sanay tayo sa mahabang proseso ng sakripisyo para sa pamilya at kinabukasan. May mga pagkakataong inuuna natin ang kapakanan ng iba, kahit tayo ay napapagod at nasasaktan. Ngunit kapag ang banal na Espiritu ay nananahan sa iyo, ang pagtitiyaga ay sinasamahan ng buhay na pag-asa. Hindi ka lamang nagtitiis dahil wala kang choice, kundi dahil nagtitiwala ka sa layunin ng Diyos. Ang bawat sandali ng paghihintay ay nagiging paghahanda sa mas dakilang plano ng Panginoon. May mga panahon na tila mabagal ang takbo ng buhay at walang agarang pagbabago na nakikita. Gayunpaman, nananatili kang tapat sa panalangin at sa paggawa ng mabuti kahit walang kasiguruhan. Hindi ka agad sumusuko kahit ilang ulit kang nadapa at nabigo sa iyong mga pagsubok. May paniniwala kang may ginagawa ang Diyos sa likod ng katahimikan. Ito ang lakas at pag-asang patuloy na ibinubuhos ng banal na Espiritu sa iyong puso. Kapag sa gitna ng mahahabang pagsubok ay nananatili kang may pagtitiyaga at pag-asa. Kapag ang pananampalataya mo ay hindi madaling natitinag ng kabiguan at pagkaantala ng mga pangako. Kapag patuloy kang naglalakad kasama ang Diyos, kahit mabigat at mahirap ang daan na iyong tinatahak, ang ganitong uri ng katatagan ay bihira at hindi madaling matagpuan sa mundong ito. Ang malinaw at huling palatandaan na ang banal na Espiritu ay tunay na nananahan at patuloy na gumagabay sa iyong buong buhay. Paano kung ang lahat ng palatandaang ating tinalakay ay hindi lamang impormasyon, kundi isang personal na paanyaya mula sa Diyos para sa iyo? Paano kung sa sandaling ito
ay kinakausap ka ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang salita at ng banal na Espiritu. Ang tanong na ngayon ay hindi na kung totoo ang mga palatandaang ito. Ang tanong ay kung handa ka bang makinig at tumugon sa tawag ng Diyos sa iyong buhay. Sa bawat palatandaan na ating natalakay, makikita ang malasakit ng Diyos sa Kanyang mga anak. Hindi niya nais na ikaw ay maglakad ng nag-iisa sa gitna ng pagsubok at kalituhan. Ipinagkaloob niya ang banal na Espiritu bilang tagapayo, tagapagturo at kasama sa bawat hakbang ng iyong buhay. Ang mga sinyas na ito ay paalala na ang Diyos ay buhay at patuloy na kumikilos hanggang ngayon. Kung may isa man sa mga palatandaang ito ang tumimo sa iyong puso, huwag mo itong balewalain. Maaring ito ang paraan ng Diyos upang palalimin ang iyong pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Ang Biblia ay hindi lamang aklat ng kasaysayan, kundi buhay na salita na patuloy na nagsasalita sa atin. At ang banal na Espiritu ang nagbibigay buhay at kahulugan sa bawat katotohanang ating natutuklasan. Sa pagtatapos ng video na ito, inaanyayahan kitang suriin ang iyong puso sa harap ng Diyos. Maglaan ng sandali para manalangin at magpasalamat sa Kanyang patuloy na paggabay. Hilingin mo na palalimin pa ng Panginoon ang iyong ugnayan sa Kanya araw-araw. Tandaan mo na ang Espiritu ng Diyos ay ibinibigay sa mga handang magtiwala at sumunod. Muli kaibigan, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin ang nilalaman ng Biblia sa wikang Tagalog. Sa iyong suporta ay mas marami pang buhay ang maaabot ng salita ng Diyos. Maging daluyan ka ng liwanag, pag-asa at pananampalataya sa panahong ito. Nawa ay patuloy kang pagpalain ng Panginoon at patnubayan ng banal na Espiritu sa bawat araw ng iyong buhay.